In this video, I walk you through the 7 phases or stages I use every single time I make a YouTube video. First, I show you how I research YouTube killer ideas, and then I break it down my scripting, recording, and editing flow. And yes, yung thumbnail, don't forget that part. So if ready ka na gumawa ng video mo or ng business ng ibang tao, or if you're a YouTube manager and you're handling other people's YouTube channel, watch this video until the end and follow along with me. And if ever mahirapan man kayong intindihin, repeating this video 5 to 7 times might help you get what I'm saying. Step number 1, the research phase. A strong viral video doesn't become viral because it has good editing, or it has a good script, or it has a better background music. Hindi po. A viral video became viral because it contained a secret recipe, and that is research. And maximizing your time doing the research phase can make your life easier kapag dumating ka na sa part na you're going to write your script na, or you're recording, or you're editing. Because unang-una, alam mo ng laman ng video mo. You invest time doing your research. Alam mo ng outline kasi you already have an inspiration for videos that have a chance to get views or even have some viral effect. Okay, to do your research, you can start by researching in YouTube about your niche or some adjacent niches na bagay sa'yo. For example, okay guys, for me to start explaining how I do my research, let me show you a video kung saan, na nagawa kong dahil sa 7 steps na to, nagawa akong gumawa ng video kagaya po nito, Yung video ko po last 3 days ago is yung how I started as a virtual assistant, my VA story. Ito po yung steps na ginawa ko para magawa ko tong video na to, para magkaroon kayo ng idea. If you're going to follow these steps, madali lang palang makagawa ng video. Okay? So, yun. So, syempre, kung mapapansin nyo din yung channel natin is about virtual assistant, freelancing, how to become a VA. Yan yung mga yan yung mga search terms or mga keywords na ginagamit ng mga tao para mahanap tong channel na to. So in this video, I'm going to show you an example how did I came out with this video and show you exactly steps paano ko ginawa yon. So first of all, nag-research po muna ako sa YouTube, dito sa YouTube search bar ng how to become a virtual assistant para magkaroon lang po ako ng idea dun sa video ko. So, in this space, wala pa po talaga akong idea kung ano yung gagawin ko. Nung bago ko magawa tong video na to, yung my VA story, wala pa po akong idea kung ano talagang video ang lalabas. So, yan, nag-research lang ako ng how to become a virtual assistant. And dahil doon, habang nag-i-scroll po ako, habang scroll ako dyan, nagkaroon ako ng idea dito sa video na to na ginawa ni Virtual Life with Abby. So, ang ginawa ko, nung nakita ko to, how I became a virtual assistant with no experience, nung pinindot ko yan, kumbaga lumabas tong channel niya, So, kung mapapansin nyo, if you're going to understand this channel only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos. 6 videos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos lang po itong channel na to. Pero kung mapapansin nyo, yung mga videos niya, yung 5 videos niya, 1,000 views, 856. Pero kung makikita nyo tong isang video na to, which is yung nakita natin, meron siyang 62,000 views. At patuloy siyang nagkakaroon ng views, like 20 views per hour sa mga oras na to. So, and watching her channel, like 2,000 for 2,000 subscribers, nagawa niyang magkaroon ng high performing video, and this is the topic. So kung iisipin nyo, if ever nagagawa pala ako ng video, kahit mababa yung subscribers nito, pero nagawa niyang magkaroon ng video na nag-perform because ito yung topic niya, siguro naman it's safe to say na if ever we're going to create a same title with this topic, but not the same video, di ba? The same title, the same yung parang halos kamukha pero hindi talaga kamukha na video na to, we will have a chance
na magkaroon ng video na magpa-perform. Which is in this case, 3 days ago, nagkaroon ako ng 5,400 views for my how I started as a virtual assistant, my VA story, na halos kinopya ko lang on how I become a virtual assistant with no experience ni Abby. Pero magkaiba lang talaga ng content. Kinopya ko lang po yung idea, pero iba yung content, no? So, yun. So, how did I exactly do it, no? Paano ko sinimulan yung pag breakdown nitong video ni Abby? So, first of all, gumamit ako ng tool, no? Gumamit ako ng tool na subscriber.ai. Ito po yung tool na ginagamit ko kapag gumagawa po ako nagge-generate po ako ng idea, gumagawa ako ng script, nagre-research ako sa mga competitors, no? Ito kasi sobrang napakadaling gamitin. Aside from step by step niya nang ibibigay sa iyo yung mamaya makikita nyo, no? Pero step by step niya na talaga kayo tutulungan paano kayo makagawa ng YouTube video. So, to start, no, ang ginawa ko for me to get idea dito sa yung vlog ni Abby na how I became a virtual assistant with no experience. Kung mapapansin nyo dyan, meron siyang tinatawag na video breakdown. Itong subscriber.ai, itong AI na to, ina-analyze niya yung video. Like, for example, eto, papakita niya ano ba yung topic ng video na to. Kunyari, about this video, nakalagay dyan, a personal journey exploring daily routine, self-care practice, and tips for maintaining balanced lifestyle. So, yun yung topic niya. Pero yung sa akin, iba rin dito, no? kung titingnan nyo, ibang-iba versus dun sa ano niya. Halos kamukha ng title, pero ibang-iba yung about nung video namin. So, yung potential audience, yung tool na to, sinasabi niya rin yung potential audience na nakikita niya rin yung individual seeking inspiration for self-improvement, wellness, ganyan. So, kumbaga na-analyze niya just by putting the link here ng video. Sasabihin niya sa'yo kung ano bang topic ng video na to at yung analysis niya, ayan, meron ding title analysis, and then syempre yung napaka-importante is yung outline. Yung outline kung ano ba yung breakdown nung video, no? Ano ba yung nilalaman ng video? Ano ba yung outline niya? So, introduction to the daily routine, overview self-care practices, tips for maintaining balance, personal anecdotes, conclusion, and call to action. So, kadalasan guys, mas marami pang idea to na makukuha si subscriber.ai kapag inaalaw ni YouTuber na makuha yung script ng video niya or yung transcript. Pero nga ito, nakalagay dito, no transcript was provided. So there is no opening hook to analyze. So hindi natin ma-analyze yung mga hook. Pero yun nga, dito pa lang, nakita ko na yung outline kung paano ko gagawin yung video. At syempre, pinanood ko rin yung video niya, no? Para makasimulan ko na yung research part. So dito pa lang na kung mapapansin nyo, no, if you're just going to look closely, madali mo nang magagawa yung idea ng video mo just by, like researching, topics, and then getting inspiration from other YouTubers like Abby with, kasi, di ba, magka-same kami ng niche eh. Virtual assistant siya, VA din ako. So, magkaroon kami ng same idea. So, dito pa lang, nagkakaroon na ako ng pagkakataon makapasok, na mapasok tong industry na to just by looking etong si Abby, just by looking dito sa sa YouTube channel niya. So yeah, so magkakaroon din kayo ng idea about thumbnails, habang ginagawa niyo to. If may mapansin kayo na magandang thumbnail, yan, kunyari ito, my home office, pwede nyo rin tong magamit as an idea in order for you to generate additional ideas for your YouTube channel videos. Kumbaga, hindi lang itong topic na to, Kasi habang nagsa-search ka kasi guys, i-maximize mo na yung time na, kunyari, ang sinesearch mo, how to become a VA, pero may nakita kang topic na sa tingin mong magpe-perform din para sa'yo or pwede sa channel mo, kuhanin mo na yung idea din na yun kasi para hindi na rin sayang yung oras. So, minsan ginagawa ko yun, Habang nagre-research ako, minsan may mga idea na napupulot ako habang nagre-research ako kasi nga minsan ginugugulan ko talaga ng oras yung research for example 1 hour, 2 hours lang ako sa YouTube, nag-iisip ako ng topic. Yung 2 hours na yun lang talaga yung ginagawa ko. So marami talaga akong nakukuhang ideas. So, hindi lang yung topic na hinahanap ko.
Okay, after natin makakuha ng idea at after natin ma-generate yung YouTube topic na pwede natin gawin para sa ating next YouTube video, ang gagawin ko naman po is isusulat ko yung script ng video. So, paano ko po ginagawa exactly yung script no, ng video ko using this tool, subscriber.ai. So, ang gagawin ko niyan guys, in order for me to write the script, is pupunta ako dito sa Chad Godoy channel and then I'm going to create a script. Pag gagawa kayo ng bagong script, all you have to do is to create a script. No, yan, create a script. Pero nga, yung sa akin kasi natapos na, di ba, yung how I started as a virtual assistant. Ito yung vlog ko, no? Ito yung vlog ko na, ito, yung my VA story po. So, ito yung script. Dito ko ginawa yung, ano na yon. Dito ko ginawa po yung script ko dito sa loob ng subscriber.ai. So, ang ginawa ko lang po is, pumunta ako dito kasi pwede mong yung app kasi na to guys, pwede nyo pong i-connect yung YouTube channel nyo connected dito sa app na to. So, ang ginagawa niya is nakokopya niya yung boses ng channel mo, no? Paano ka magsalita, paano ka mag-isip, no? So, si channel na to, si subscriber.ai, kayang-kaya niya pong matulungan kayo with regards to your YouTube needs kasi nga connected siya sa YouTube. Kumbaga, etong subscriber.ai, para siyang ChatGPT. Pero nga, ang focus lang niya ay YouTube. Which is napakahalaga kasi nga, si ChatGPT, train siya sa buong internet. Pero ito, train lang siya sa YouTube. Which is, mas maganda po yon. Kasi nga, dun lang naman tayo nakafocus. So, yeah, pipindutin nyo lang yang si Chad Godoy. And then, if you're going to create a new script, just click a new script. But for the case of this video, pupunta na po ako dun sa script ng how I started as a virtual assistant. My personal VA story, ano. So, dito ko yun ginawa, no. Kung mapapansin nyo, dito ko yan ginawa. So, yan, nandito yan. So, the first is, kung mapapansin nyo dito sa kaliwang side, nandito po yung step by step, no. Yung summary, yung research, yung frame, yung title, yung thumbnail, yung hook, yung payoff, yung drop, yung edit, yung export, hanggang sa matapos mo yung script ng video mo. No, nandito na siya nakapaloob. So, sisimulan natin doon sa summary, ano, pero kailangan ko munang uminom kasi nauuhaw ako. So, yan guys. Pagdating po dito sa summary, ang gagawin niyan, no, kapag meron kang bagong video, pag pinindot mo yan, pag pinindot mo yan dito, teka lang, gumawa muna tayo ng bagong para mapakita natin, no. So, yan. Kung ano yung loob ng summary yan. Ayan, guys, pag gumawa po kayo ng script, ayan, create a script, 'di ba? Pag gumawa kayo ng kasi ito gawa na, 'di ba? Pag gumawa kayo ng bago, ang unang-una nyong gagawin is isa-set niyo yung format. Ano ba yan? Educational, yung video nyo, documentary yung ginagawa niyang script, or review, or video sales letter, or vlog. So, kailangan iset nyo yung format. For me, educational, di ba? So, ang susunod na gagawin nyo is yung video topic, no? So, sa video topic, ito yung topic, ito yung nilagay ko. Kasi nga, ito yung outline, no? This video is all about how I become a virtual assistant. Sabi ko dyan, so it includes the chronological order when I started way back 2016. So, in this part, guys, kailangan nyong i-feed kay AI ano ba yung topic ng video na to na ginagawa nyo. So, ako, nilagay ko, yan, this video is all about how to become a virtual assistant. So, it includes the chronological order when I started way back 2016, no? So, binigyan ko siya, finid ko siya ng information paano matatapos tong video na to, paano magsisimula at matatapos ng video na to. So, yan. Number 1, 2014, I started doing research. 2 years of doing research up to 2016, joining VA webinars. 3, I started learning apps and skills. 4, 2016, I decided to take the plunge and quit my job. So, kung mapapansin nyo, dahil yung topic natin, how I started to become a virtual assistant, kinuwento ko yung simula nung start ng journey ko hanggang matapos yung journey ko hanggang up until today, no? So, yun yung topic ng video ko. So, yun yung ikakopy nyo dyan, tapos ipipaste nyo yan dito, no? Yan. And then, yung target po nung keyword, target length,
No, kaya yan sinasabi na nila. So, kung 1,300 words yung video mo, yung nakapaloob sa script mo, yung video mo is around 8 minutes. No, bibigyan kanya ng range. And then syempre yung title. So, yung title po napaka-importante kasi syempre AI yan. Malalaman niya, no, malalaman niya yung gagawin niyang video kapag tama yung video ng title, pasok dito. Kasi matalino to guys eh. Kasi itong application na to, yung application na ginagamit ni ChatGPT, which is yung si OpenAI, no? Si OpenAI kasi is equals to ChatGPT. Ito kasing application na to, connected siya kay ChatGPT. Ang kagandahan lang kasi dito is itong application na to, konektado siya kay ChatGPT. Si ChatGPT konektado lang kay YouTube. Hindi siya konektado sa lahat ng area ng web, no? Ang sinesearch niya lang kapag nagta-type ka ng idea dito, ng utos sa kanya, kay YouTube lang siya nakakonekta. Which is yung lang talaga yung main focus natin. Hindi natin na-train lang siya kay YouTube. Kumbaga, this is ChatGPT na tinuro ka ng steroids para lang sa YouTube channel. Ganon. So, mapapansin nyo, pag pinindot ko yan, tong create a script, yan, lalabas na yung research. Dito, pupunta tayo dito. Kasi guys, hindi ko pwedeng pindutin yung create script ngayon. Kasi nga, pag pinindot ko to, mababawasan yung credits ko, no? Kasi binabayaran ko to eh. Meron na akong credits available. So, hindi ko naman kailangan talaga tong script na to lang naman to, for instructional purposes. So, hindi ko nakipipindutin yung create script. Parang pinakita ko lang sa inyo ano ba yung simula, no? Paano mag-create ng script. Pero ito nga, dito na tayo, no? Sa tapos ng script. So, sa research, makita nyo how I started as a virtual assistant. Bumaba siya from summary, 'di ba? Ito yung parang putting the video topic, bababa siya sa research. Ayan. So dito sa part na to, guys. Ito importante to. Kapag nagre-research ka, may mga mapapansin kang YouTube video na related sa YouTube video na ginagawa mo. Yung kagaya nung kay Life with Abby, 'di ba? How yung kanya how I become a virtual assistant. Etong video na to, di ba? Related to. So, yung video na yan, may link yan. Pwede nyo yan ilagay dito, no? Add link. Para yung video na yan, yung nilalaman ng video na yan, ma-analyze nitong application na to kung yung lahat ng video na yan para magawan niya or ma-feed niya tayo ng information kung ano ba yung ilalagay natin sa script ng video natin na halos kahanlin tulad nung kay Abby. But in this case kasi, yung video ni Abby on how to become a VA, hindi siya pwedeng i-pull out kasi nga naka-restricted yung mga videos niya. Pero yun nga, meron ako nahanap na almost the same topic na in-add ko rin yung link dito. Kung makapansin nyo, ayan, may naka-add na isa, di ba? So, my virtual assistant journey, getting hired from my first client at $5 per hour. So, yan, naka-add na yan. So, yung nilalaman ng video na yan, nabasa na nitong app na to. So, pwede niya tayong tulungan or yung nalalaman na yan, pwede niyang isuggest later on sa script natin, no? So, the more videos na ilagay mo dyan about the same topic, about the same niche, no? Kung maglagay ka dito ng mga video pa, the more na mas matutulungan nga dito ng application na to na mag-generate ng idea for your own YouTube script. Diba? Ganun siya ka-powerful. Diba? Powerful ba yun? Kasi wala ka nang problemahin eh. Ilalagay mo na lang yung video dyan. Kumbaga, masasave mo yung time para mag-isip ka pa or mabibigyan ka ng mas magandang idea in order for you to generate your new idea based on that idea. 'Di ba? Medyo magulo pero mamaya makukuha nyo rin po yan kung medyo nahihirapan kayo. So pagkatapos niyan guys, kunyari na-add nyo na, no? Na-add nyo na yung mga gusto nyong ilagay dyan for your research. Ang susunod nyo is yung frame. So, pupundutin nyo yung frame, no? Pupunta kayo sa frame. Itong frame po, ito ay isa sa mga pinaka-importanteng part ng YouTube video. Yung frame. Kasi dito mo maipapakita kung ano ba yung mangyayari sa video mo, yung frame, di ba? So, pangatlo na tayo, di ba? From summary, paggawa ng video topic, tsaka yung title, yung research, pag-add ng mga videos, i-add mo yung video sa mga competitors mo dito or yung mga halos kamukha na video. And then yung frame po, etong frame,
ibibigyan ka niya ng ano ba yung setup ng video mo. Kunyari, for example, problem, solution, proof. Kumbaga, sa umpisa ng video, sasabihin mo yung problema, and then sa kalagitnaan, sasabihin mo yung solution, and then at the end, sasabihin mo yung proof. Pwede yun yung gawin mong angle, no? So, binibigyan kanya na, yan, nakapansin nyo na, unique angle. This hook immediately presents the core problem. How do you chase your VA dream while still paying the bills? So, bibigyan kanya ng paano mo ba i-storytell yung video mo para hindi ka na mahirapan, no? Pero yung pinili ko, ito, Hero's Journey, Adapted for Career Transformation. Yung paano ako nag-transform, no? So yan, mapapansin nyo, basahin natin yung unique angle. The hook establish a common struggle, no? Quitting your job for a dream only to fail. Thus, this angle uses my personal early setback, 11 months without a client returning to corporate, to show a relatable valley before the climb. It reveals that persistence, not immediate success, was key. Key points focus on the emotional toll of failure, the practical necessity of returning to an engineering job, and the unexpected miracle job offer as an image designer that became a stepping stone. The structure builds interest by first presenting the aspiration, then crushing defeat, and finally the spark of a renewed hope. The conclusion emphasized that setbacks are part of that journey, not the end, and can lead to unexpected opportunities. So kung makapansin nyo guys, kung napanood nyo tong My VA Story video na to, ito yon. Kasi nga ito yung pinili kong angle. Kung paano ko ipapresent yung story ko, no? So yung audience goals, viewers will understand that early failures in freelancing are normal and can be overcome. They will feel less alone in their struggles and gain a perspective that perseverance and adaptability are more valuable than initial success. The payoffs is a sense of hope and a practical understanding that even a return to a traditional job can be a strategic move in a long-term VA career. So, yun, no? So, para makuha nyo po yung sinasabi ko, or siguro yung iba sa inyo napanood na tong My VA Story, makukuha nyo yung angle na ginamit ko in order for me to produce this video, no? Itong video na nag-iiyak-iyakan ako. Hindi po iyak-iyakan. Naiyak po talaga ako dyan. So yan, pinindot ko yan, no? So, pag nakapili ka na ng frame, kung paano mo i-approach yung video mo, ang susunod dyan is pupunta ka na sa title. Yan, bababa na yan dito. So, yan, bababa na yan. Kasi step by step yan, guys, from start to finish. So, mapapansin nyo, guys, sobrang bilis nito. Kapag nag-ano kayo, isang araw lang, pwede kayong makagawa ng isang video just for one day, no? Kung meron talaga kayong time, magpo-focus lang talaga kayo dito, no? Kung meron kayong free time, meron kayong free at least 3 hours, makakagawa kayo ng video paggamit niyo itong tool na to kasi sobrang bilis, no? Sobrang bilis niya. So, title, taas yan, bababa na siya. O, di ba? Nakapili na kayo, paano nyo gagawin yung video? So, ano ba yung kahalagahan nun? Ano ba yung kahalagahan nito? Ang kahalagahan nito, hindi mo na inisip. Hindi mo na siya inisip Di ba? Hindi mo na inisip, paano ko ba gagawin yung video? Ano bang angle? Paano ko ba ipapresent your story? Yung AI na yung nag-isip para sa'yo. Kumbaga, kung iisipin mo siya ng mga 3 araw, napaiksi lang natin ng wala pang 15 minutes kung paano natin gagawin yung video. And napakahalaga nun, guys, kasi na-lessen mo yung oras kung paano ka mag-iisip. Dati-dati, guys, hindi po ganun, pag nag-YouTube, sobrang ang tagal. Sobrang tagal ng pag-iisip. Pero nga itong app na to, step by step na, sobrang bilis nyo pang makakagawa ng video. So, yeah. Let's go to the next one. Next is yung title, no? Pag nakapili na kayong frame, the next step is yung title. So, alam ko sa inyo, sa iniisip nyo, bakit pa ako mag-iisip ng title kung nakaisip ko na yung title ko? Diba? Yun yung iisipin natin Bakit pa may title kung naisip ko naman yung title ko? Wala pong problema kung susundin nyo yung title nyo, no? Kasi on this video, sinunod ko rin naman po yung title ko. Kasi alam ko na yung title ng video ko. Pero nga, just in case, if you're creating a new YouTube content, merong mga times na hindi natin maisip kung ano yung title. So, itong application na to, si subscriber.ai, bibigyan ka niya ng mga title na. So, hindi mo na siya kailangan pang i-prompt. Ang mangyayari kasi dito, if you're using ChatGPT, by the way, ang mangyayari dito, ipa-prompt mo to 'di ba? Magta-type ka pa kay ChatGPT like, can you please give me
15 titles about this video. Dito ba ginawa pa natin yon? Di na, di ba? Yung oras na ginugol natin maghanap ng title or mag-prompt kay ChatGPT about a topic or a title for this video, hindi na natin ginawa. We save time. Tandaan nyo, yung oras, yung oras very valuable yan. Kasi yung oras natin bilang isang tao, meron niyang kaakibat na value, kaakibat na halaga. For example, me, I'm earning as like way above $25 an hour. Ganyan yung level ng oras ko. And kapag nasayang yung isang oras ko, yun yung amount na sinasayang ko, $25. Pero yun nga, this application saved me that time. Save me minutes, no? Minutes of thinking without even prompting ChatGPT. This application allows me to understand that there are certain titles that I can put or I can think versus the title na naisip ko na. Na wala akong ginagawa, wala akong ine-execute na effort. Yun yung guys yung effort, kailangan natin yung effort malesen para hindi tayo mapagod. Kasi yung nga, sa isang araw, meron lang tayong certain energy. No, hindi talaga certain hours Meron lang tayong certain energy at ginagamit natin every day. So, if we lessen the effort, malalesen yung energy na nagagamit natin at mabibigay pa natin sa mga ibang bagay katulad ng pagre-record ng video mo, 'di ba? Pag-i-edit ng video mo, imbes na mag-isip ka ng sobrang tagal dito sa pag-iisip ng title. So, yun lang yung gusto kong sabihin. Yun yung context ko why we need application like this. Okay? Okay, for example, napili mo na yung title, no? May check ka na dyan. You go to thumbnail, no? Thumbnail. So siya, itong application na to, meron na rin siyang isasuggest na thumbnail sa'yo. Okay? Yan. Meron na siya. Kunyari, ang thumbnail ko, kunyari, ikaw, YouTube manager ka, nag-isip ka ng thumbnail. Pwede kang pwede kang hindi mo naisipin yung thumbnail mo, pipili ka na lang, no? Yan, pipili ka na lang, no, kung anong itsura ng thumbnail mo. Pero yun nga, syempre, pag nag-iisip ka ng thumbnail, guys, ako kasi, yung thumbnail, minsan nauuna yan sa research phase. Yung thumbnail, pag-isip ng thumbnail, minsan kasi 'di ba, ito for example, mag-check tayo ng YouTube channel ni Life with Abby. Etong Life with Abby, kung mapapansin nyo guys, ayan 'di ba, Life with Abby. Kung mapapansin nyo guys, meron na tayong mga idea about thumbnail na pwede nating i-screenshot, no? So magkakaroon na tayo ng generated idea para makagawa ng sarili nating thumbnail without the use of this AI, kung ano man. Pero yun nga, nakakatulong pa rin to give us, to have additional perspective. Ano ba yung magiging itsura ng thumbnail? At sa mga tao na hindi alam yung thumbnail, ano ba yung sinasabi kong thumbnail? Yung thumbnail po, yun yung picture na nakikita nyo. Yan, yung nakikita nyo sa labas, ang tawag po dyan thumbnail. Sorry po hindi ko na-explain kung ano yung thumbnail. Yung thumbnail, ito yung mga picture na yan. So, syempre, habang nagre-research ka, doing it, no, at the early stage of how you will create a content, meron ka na makikita mga thumbnail na pwede mong kopyahin kagaya nung sayo, nung thumbnail mo. So, yun, no? Di ba? So, okay. Let's move on, no? For example, yan, di ba? Nakita nyo naman dito sa left side natin, di ba? From summary, to research, to frame, to title, to thumbnail. Now, we're going down sa hook. Hook. Yung hook. Ano ba yung hook? Hook. Parang nakakaano yung hook na yan Yan. Pupunta naman po tayo sa hook. Guys, kung may nagtatanong, guys, ano ba yung hook, Chad? Okay, bago ko sabihin yan, into muna po ako ng kape. Guys, yung hook po ay yung sasabihin mo sa unang part ng video mo para makuha yung attention ng manonood sa'yo. Inuulit ko, yung hook, ayan, yung hook po na tinatawag natin, ito po yung unang sasabihin mo at the beginning of your video para ma-hook yung tao na panoorin yung buong video mo. This is the first 15 to 30 seconds of your video. Yung first 15 to 30 seconds ng video mo, it's all about the hook. At ito yung
magse-set, no? Magse-set ng bar kung papanoorin ba ng tao yung buong video or hindi. Kaya siya napaka-importante. So kung mapapansin nyo, yung video natin, eto, si How I Started as a Virtual Assistant, yung hook po na ginamit ko dyan is yung eto. Most people think success in freelancing means instant freedom. But here's a fact. Yan. Many aspiring virtual assistant actually fail in their first attempts and return to their old jobs. So mapapansin nyo, inside my video, sinabi ko po ito. Hindi po talaga ako nag-write ng hook ko kasi itong application na to, siya na po yung nag-iisip ng hook para sa'yo. Baga, pag naggagawa ka ng hook, mapapansin nyo dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron na siyang binibigay na 10 hook or 10 linya. Yung linya na pwede mong sabihin at the beginning of your video. So, hindi mo naiisipin yun, guys. Wala tayong in-spend ng time para ma-generate natin yung hook, which is, kung wala kang application na to, it could take you days to think about the hook. It could take you hours thinking, ano ba yung una kong sasabihin para makakuha ko yung attention ng audience ko. So, ang bilis lang, di ba? Pinindot lang natin. Kumbaga, from summary, naglagay tayo ng topic, ng outline, tapos naglagay pa tayo ng mga additional research videos, di ba? And then we choose our frame kung paano natin gagawin yung video. At yung mga ideas na to, eto, naglagay din tayo ng thumbnail, pumili tayo ng thumbnail. Yung mga ginawa natin above this, 1, 2, 3, 4, yung unang step, yung unang mga steps na yan, dahil naglagay tayo ng information dyan, itong application na to, siya na ang nag-generate ng hook para dun sa video natin. Kumbaga, dahil dun sa outline ng video, dahil sa topic ng video, dahil dun sa research na nilagay natin at title ng video, itong application na to, siya na yung nag-isip ng possible na magandang hook para dun sa video na yon. Na wala tayong we don't spend time. Okay? Inuulit ko, when we are a content creator or we creating content for other business people, we have to save time. Especially if you're not being paid hourly. Kasi in YouTube, guys, being a YouTube channel manager, sometimes you're being paid sa kada upload the video. So, you're not being paid hourly nang may mga ganong kontrata. So, if you're not going to spend time doing it, marami kang YouTube video na magagawa or ma-upload para sa mga kliyente mo. Or, if you are a business owner, you're going to save that time. Ma-eliminate mo na yung para mag-isip ka pa ng, ano ba yung hook na sasabihin ko para makuha ko yung idea or makuha ko yung attention ng audience para panoorin niyo the rest of the video. And this app, you don't actually spend time. You just choose. So, tapos na. Di ba? That's part of my video. So, kung mapapansin nyo guys, eto, no? Etong, asa na yun? Meron diyang part. Ito, yung hook, di ba? Ayan. Yung hook, di ba? Sabi natin yung hook is the first 15, 30 seconds of a video. Ito yung hook ko. Yan. Ito yung sinabi ko dun sa video. Most people think success sa pag-virtual assistant means instant freedom. At isa ako doon. Di ba? Yan yung hook. Way back 2014, I believe quitting my stable engineering job would open the door to clients and income right away. Instead, hindi nangyari yon. 11 months had passed when I started the job as a virtual assistant. I did not have a steady flow of income. Ang meron lang, steady flow ng self-doubt. But here's the twist. Pagbalik ko sa corporate after 11 months of failing, it actually opened a new era for me. It actually the start of a new beginning. That is my hook. So, kung mapapansin nyo to guys, eto yon, pero iniba ko lang. Siyempre, hindi ko naman kokopyahin lahat yan, di ba? Nung nire-rewrite ko yan, kumaga. Pero nga, yung most people think success in freelancing means instant freedom. Doon pa lang, na-save ko na yung time na paano ko pa i-approach. So, napakabilis ko nasulat yung script. Wala pang 1 oras tapos na or 2 hours tapos na. Alam ko na yung content ko. Di ba? So, nakuha nyo yun. Di ba? Ito yung hook na binigay niya. Most people think success in freelancing means instant freedom. But here's a fact. Many aspiring virtual assistants actually fail in their first attempts and return to their old jobs.
as I was one of them. After leaving my engineering work in 2016, I spent nearly a year chasing clients who never came. It felt like I had wasted everything, but here's the twist, 'di ba? Mapapansin niyo sinabi niya, but here's the twist. Dito sinabi ko rin 'yon, but here's the twist. Pero pinapalitan ko lang base doon sa additional information na kung saan ako yung merong personal experience. Kasi nga si AI hindi niya alam 'yon eh. Pero masasabi niya yung pwede mong gawin or sabihin doon sa video mo at idagdag pa yung additional information. So actually, you save time thinking about the hook. Save hours thinking about the script. No? So yun, no? Napaka-powerful, di ba? Di ba? Subscriber.ai is the best app. So yan. So pagkatapos ng hook, so summary ulit tayo. Pagpunta natin, yung sa left side, titingnan nyo, yung nagawa na natin yung video topic outline, napag-research na tayo, we created the frame, we generated the title, we think about the ideas for the thumbnail, and then the hook, which is ito, now this is the time to go to the next step. Yan, next step na. Which is yung payoffs. So ano ba yung payoffs? Bayad ba yan? Kabayaran ba yan sa tao? Technically, oo, bayad siya, guys. Yung payoff, guys, no, ito na yung part kasi after the hook, payoff na. Kasi yung hook, guys, uulitin natin, yung hook, ang definition niyan, by the definition of a hook, this is where you hook people's attention in order for them to watch their videos. Dito mo sineset yung pangako mo, yung mga pinangako mo. Dito ka nangangako kung ano yung mapapanood nila in this video, di ba? Kumbaga, nangangako ka. Kumbaga, dito, sa hook pa lang natin, for example, ano ba yung pinapaka? Most people think, sa example, balik tayo dun sa hook natin, most people think success sa pag-virtual assistant means instant freedom. At isa ka dun. Way back 2014, I believe quitting my stable engineering job would open the door to clients and income right away. Instead, hindi nangyari yon. 11 months have passed when I started to job as a virtual assistant. I did not have a steady flow of income. Ang meron lang, steady flow ng self-doubts. But here's the twist. Pagbalik ko sa corporate after 11 months of failing, it actually opened a new era for me. It actually the start of a new beginning. So dito pa lang, nasasabi mo na yung pwede nilang makita doon sa loob ng video mo. Kumbaga dito pa lang, nagbibigay ka na ng hint. No, yung mga pinapangako, yung 11 months of failing, ano ba yung ginawa mo? Bago ka nag-jump ng pagiging virtual assistant, ano ba yung ginawa mo? 'Di ba? Kumbaga, yung balik tayo dito, yung payoff, guys, eto na yung payoff. Eto yung value na i-deliver mo inside your video. Ano yung ikikwento mo? Ano ba yung bakit sila manonood? No, bakit sila nanonood? Bakit nila panonoorin yung video mo? Ano ba yung matututunan nila dito sa video mo? Bakit nila panonoorin up until the end yung video mo? At yung payoff, siya yung magbibigay nun. Siya yung delivery, no? Kung nangako ka doon sa hook, ito na yung delivery nung promise, no? So kung mapapansin niyo yan, guys, sa payoff pa lang, binibigyan ka, itong application na to, si subscriber.ai, binibigyan ka na niya ng idea on what are the payoff na pwede mong i-deliver sa video mo. So while you're writing script, hindi ka na mahihirapang mag-isip ano ba yung laman ng script. So, ano ba yung binibigay niya? Ano ba yung mga pinili ko? Number 1, which specific key skills and apps did I learn during my research phase that actually mattered? Number 2, why did I decide to quit my engineering job in 2016 to chase the VA dream? Diba? Ito na yung mga tanong ng mga tao na pwede maging tanong ng mga tao na delivery na nung hook. Diba? How did I survive financially during almost a year without any VA income? Kumbaga, ito yung mga to nandun nakapaloob sa video natin kung bakit nila papanoorin. So, how did I manage to work as a double agent? Corporate engineer by the day and VA at night. What is the real reason I decided to jump back into the VA work full-time in 2018? How did I build my funnel building expertise while working on 2 jobs? What would happen if I never got the image decider opportunity?
And what advice would I give to someone facing their own 11-month client route? So, itong mga to, nakapaloob yan dun sa video natin at ipapakita ko sa inyo kung saan ko pinasok yan, no? So, balik tayo dun sa ano na yon. Ito. So, ito yung script ng video ko na how I started as a virtual assistant, my VA story. Yan. Ito yung script niyan, itong video na to, ito nakikita nyo, how I started as a virtual assistant, my VA story. So may script yan, guys. Ito yung script niyan. So papakita ko sa inyo saan ba pumapasok yung payoff. No, saan ba yun nakalagay? So ito, kung re-reviewin natin yung script natin, payoff number 1, no, yan. Which specific skills and apps did I learn during my research phase that actually mattered? Ang nakalagay doon sa payoff natin, I read guides, webinars, and learn the basic of Google Workspace, email marketing, online marketing, social media marketing, content marketing. Nasa office pa ako nito ha. Itong mga inaaral ko na at medyo pinapractice ko na rin nung nasa office pa ako. So, itong payoff number 1, which specific skills and apps did I learn during my research phase that actually mattered? Sinagot ko yan. Binigay ko. Diba? Kasi sabi dito sa app na to, diba? Subscriber.ai. Ito yung unang payoff. Yan yung unang bibigay mo, i-delivery. So, yun, may kaakibat na script. No? So, yan. Payoff number 2. Why did I decide to quit my engineering job in 2016 to chase the VA dream? Ayan, ang payoff number 2, ang script niya is, kaya nung pag-jump ko, pag-quit. Diba? Kasi, why did I decide to quit eh? Medyo syempre, feeling confident ako. Kasi nga, meron na ako unting-unting nalalaman sa pag-VA. So, I resigned. The first few weeks felt exciting. No more corpo jobs, no more commuting, no more long time overtime hours. And I said to myself, now, this is the time to work at my own pace and build my work from home dream. I said goodbye to my previous job. So yun, doon ako so tatanungin nyo, why I decide to quit my engineering job? Kasi nga, nung nag-aaral ako, di ba kasi yung payoff number 2, sinabi ko nag-aaral na ako, no? Sabi ko doon, medyo syempre feeling confident na ako kasi nag-aaral na ako. Kaya ako nakapag-decide mag-quit. Diba? So that is payoff number 2, guys. No? So makapansin nyo, lahat na to or 80% na lahat ng pinagpipindot ko dito, sinulat ko siya sa script ko. So, how did I survive financially during almost a year without a VA income? No, saan sa script 'yon? Payoff number 3, how did I survive financially during almost a year without any VA income? Eto na. Pero yun nga, nakakuha ko ng mga ilan-ilan na gigs. Pero hindi sapat kasi mga short projects lang ang nakukuha ko nung mga panahon na yon. Short graphics, so parang kahit isang tuka, no? So sa 11 months stretch na nag-jump ako, puro short projects lang talaga. So yan, naranasan ko pa mag-work as an ESL teacher just for me to earn money and have some for my food and pay the bills. Pero tagtipid talaga. Nagturo ako ESL teacher, I think mga 3 months kasi nga ala na akong projects. So yan, sinabi ko yung paano ako nag-survive during that 11-month stretch, no? Without any VA income. So sinabi ko siya dito, part siya ng script ko kasi nga, chinek natin dito eh. So, pang-apat, no? Payoff number 4. Saan yung payoff number 4? Ayan. How did I manage to work as a double agent corporate engineer by the day, VA by the night? So, what is the script? The double life that changed everything. Ito na yung turning point. So, habang nag-work ako sa virtual assistant doing graphics for him, doon na rin ako tinuruan about ibang mga skills pa. Tinuruan ako ng mga mag-manage ng Facebook pages, doon na rin ako natutong mag-manage ng website. So, I learned how to manage WordPress websites and complex funnels builder, ClickFunnels. So, kahit mahirap talaga, chinaga ako. Kasi nga, okay na rin. Way back, I was earning $8 an hour doing those stuff. At hindi lang yan. Kumikita ka na sa part-time job mo, kumikita ka pa sa full-time job mo. So, double pay ka every day.
And I'm actually learning all the skills needed in order for me to understand this complex thing. I learned digital marketing doing it on actual job. I was trained to build funnels. So mga inaaral ng mga tao ngayon paying courses like GHL, I learned it actual, no? And nakita ko siya real-time experience kasi syempre while you're building those funnels, you actually see the results of those funnels. Nakikita mo yung leads na pumapasok, yung benta. So, hindi ko lang natutunan talaga siya sa courses. Nakikita ko rin yung resulta ng ginawa ko. And because of that, I slowly build up my confidence. So, back into my routine sa double agent life, I was split into two. Mahalaga rito, sobrang aga kong gumising. Ayan. Yun sinabi ko na yon, no? Paano ko ba, how did I manage to work as a double agent? No? So, gumigising ako 4 a.m. in the morning. Nag-work ako ng maaga, pumasok ako sa office, then at night, nag-work pa rin ulit ako sa VA. So, sinabi ko yun, that's payoff number 4. So, you get the point. No? Hindi ko na siguro sasabihin lahat ng payoff kasi hahaba masyadong video. Pero you get the point that subscriber.ai gives me an idea to make the video faster. So, payoffs, boom, 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 boom. Kasi pagkatapos niyan, guys, tapos na eh. Draft na tayo. Pagkatapos ng step na to, guys, yung payoff, draft na. Tapos na ang paghihirap natin. Yan, payoff. So, pag ano na natin, ni next step na natin dito, pupunta na tayo sa draft. Ayan, pagkatapos ng payoff, ayan, doon na natin makukuha yung draft, no? So, dito, actually, guys, under the payoff, wala pa yung script, di ba? Wala pa yung script. Ito pa lang yung outline ng value di-deliver mo. Pag pinindot mo yung draft, pag lumipat ka sa draft, etong application na to, matutulungan ka na niyang ibigay yung payoff. Bibigyan ka niya ng understanding or information or idea how you will exactly write the script. Kasi dito mo na isusulat yun eh. 'Di ba? Dito merong research. Ayan. So, meron ding instructions. Ayan, dito na 'yon, dito ka na magsusulat, no? Doon sa mga dahil binigyan ka niya na ng idea sa payoff, dito na yung start ng draft mo. At ang kagandahan doon, guys, you don't need to think a lot. Kasi eto, guys, meron siya tinatawag na generate draft. Na kapag pinindot mo yan, bibigyan ka na niya ng idea dito. So, kung mapapansin nyo kasi tapos na to eh, 'di ba? Pero bago ito magkaroon, no? Ito yung hook, 'di ba? Napansin nyo, ito na yung hook. Most people think success in freelancing. Ito yung kanina dito. Ayan. Yan na yun. Yan na yung hook sa umpisa, 'di ba? So, yan. So, dito pa lang meron tinatawag na mali pala. Sa draft. Ito, generate draft. Sa lahat yan, meron generate draft. So, wala na kayong iisipin. Hindi kayo mahihirapang isipin. Paano nyo ba isusulat? Kumbaga, siya na yung magsusulat. Pag pinindot nyo yan, magkakaroon kayo ng dito, ng write. Tapos, iibahin nyo na lang base dun sa gusto nyo paano nyo i-tell yung story nyo. So, wala nang hirap, guys. Wala na. Kumbaga si AI na yung gagawa. Si AI na yung gagawa. Although, hindi nyo naman pwedeng kopyahin lahat kasi nga, meron kayong sariling storya. Pero nga, if you're going to generate draft, pwede nyo tong gamitin, no? Habang sinusulat nyo kasi yan, pwede nyong ibahin eh. Kunyari, itong part na to, ayaw mo, gusto mo siyang i-reward, pwede mong isulat yung paano mo siya isusulat, no? Paano siya isusulat dito? Getting the idea from here, tapos isulat mo dyan on top. So, habang, kunyari, natapos mo na, the real turning point that when I started living, kunyari, sinulat mo ito, pero iniba mo lang, no? So, pagkatapos niyan, tatanggalin mo yan, didelete mo, tapos ano naman yung susunod? Tapos, i-rewrite mo yung sumunod, di ba? Ayoko ng ganyan ng explanation, gusto ko iba. So, meron ka ng idea. You're not starting from blank, from white space. So, kapag di ka nag-i-start na blanco, mabilis mong matatapos. Diba? Yun lang yung point natin.
So, ganun ko ginagawa guys yung script ko on how I do scripting. Kaya sobrang bilis. Hindi ako nahihirapan. So, yan, you get the idea. If ever you're going to use this application, no, madali na. So, next is going to the edit, no. Tapos niyan, guys, eto, di ba? So, pag nandun ka na sa edit part, eto na, tapos na. Di ba? Yung sinabi natin yan sa video natin, yung first is the hook. Most people think success in freelancing means instant freedom. I was one of them. I believe quitting my stable engineering job opened the door to clients and income right away. Instead, I faced the opposite. Long months passed with no projects, no blah, 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 blah. And then 2, the risky leap and crushing setback. I made what I felt like a bold leap, walking away from a stable engineering job because I believe freelancing would give me freedom. At that point, I had spent almost 2 years preparing. I read guides, joined webinars, and learned the basics of email marketing, blah, 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 blah. So, tapos na. Di ba? Tapos na ako. Tapos na yung video natin. Gawa na yung script. So, eto guys, no, pag nandito na sa part na to, meron kang option dito to rewrite. Si AI magre-rewrite ng mga pinagsusulat mo. Kaya yan lumabas yung your edits have been applied kasi nga na-accept ko na yung rewrite niya. So, pagagandahin niya guys, yung sinulat mo, aayusin niya. So, meron ka ng sariling editor. 'Di ba? Kung sa mga kumpanya may mga editor, you're technically don't need to spend much on editor. Hindi mo na kailangang magbayad ng editor kasi nga itong application na to will act as your editor. Parang parang kasama mo siya on the scripting pace, 'di ba? So yan, tapos na. And then pagkatapos diyan, pwede niyo na yang i-export or use a teleprompter, no? Kunyari mag-shot kayo ng video, enter teleprompter mode. So mag-shot kayo sa desk nyo, yan, pwede nyo siyang basahin, di ba? Yan, no? Habang nag-shot kayo, yan, start scrolling. Most people think success in freelancing means instant freedom. I was one of them. I believe quitting my stable engineering job would open the door to clients and income right away. Instead, I faced the opposite. Long months passed with no projects, no steady flow of self-doubt. Yan, di ba? Plenty of... kumbaga, nakita nyo yung point. Nakita nyo yung point ko na pag ginamit niya to, sobrang dali ng buhay talaga. At magkano lang ba to? Like, yung subscriber.ai, ang bayad lang dito is around 900 pesos per month. Pero yun nga, kung gagamitin mo siya talaga na hardcore, like 5 to 6 videos per week, sobrang sulit na niya sa 900 pesos, guys. Kasi asset pag nag-upload ka ng video online, asset mo na yon. At yung 900 pesos, baliwala na yung pera na yon kasi ma-generate mo naman na yun as an income pag na-monetize na yung channel mo or nakapag-generate ka ng sobrang daming script para sa clients mo, yung 900 pesos na yun, parang tinga na lang yun sa'yo. Kasi nga, pag ginagamit mo to yung app na to, nagiging expert ka. Kaya nga yung mga iba nang babash sa akin, bakit daw no VA experience kaya daw maging highly paid YouTube manager. Binabash ako online kasi 'di ba sinabi ko doon sa isang video ko na kaya mo nga kumita ng malaki kahit wala kang experience. Binabash ako kasi hindi nila nakikita yung nakikita ko, which is etong application na to na ginagamit ko talaga na para ako nagiging expert kahit hindi naman. 'Di ba? So marami na akong basher na ganoon like paano mo nasabing makakikita ng malaki wala ka kaming experience? Guys, nakita nyo naman, 'di ba? Kahit wala kang experience, sobrang galing mo. Using this app, para kang naka-steroids, 'di ba? Gawa ka na ng video, tapos na yan, guys. Ang gagawin mo na lang diyan, kokopyahin mo yan, meron ka ng script. Ilalagay mo na lang yan dito sa Notion mo. Kunyari, meron kang Notion, meron akong Notion dito, meron kang job board. Yung script na na-generate ng subscriber.ai, punta ka na lang dito, new script. Tapos i-paste mo dyan yung script mo, tapos na. Ito na yung video, pwede na gamitin yan ng clients mo or yung sarili mong video, mag-record ka na, sabihin mo na yung script na yan. Tapos na, makapag-upload ka na today. Ganun kabilis. 'Di ba? Hindi ba maganda 'yon? Di ba maganda 'yon? So,
Yun lang, no? Kaya nasabi natin guys na kahit wala ka talagang experience, kaya mo talagang magdala ng channel. So yun nga, okay, let's go na sa next part. So tapos na po yung scripting natin dito sa video na to. Now, it's time for us to go to the shooting phase. Shooting phase na po, yung third part.